Welcome po sa ating YouTube channel. Nandito na naman po kayo sa Boss Aldrin TV. At kung hindi ka pa po nakasubscribe sa ating channel, please do like, share, and subscribe para updated ka sa mga bago nating video. Salamat po. Kernel Busita, may natulungan na naman. Alam niyo po, itong si Tatay, siya ay meron siyang sasakyan na kung natatandaan niyo po nung araw, meron yung tinatawag na coaching pagong. Yung coaching pagong po, ito po yung Volkswagen Beetle, yung tinatawag, no? Gawa ng Volkswagen. Si Tatay, meron siyang storage, no, na sasakyan. Ito ay coaching pagong na hindi niya mairirehistro ngayon dahil nga pabalik-balik siya sa iba't ibang panig ng mga LTO offices. 7 ahensya na ng LTO pero hindi pa rin siya natutulungan. At ito nga panghuli, ito yung lumapit na siya sa opisina, sa tanggapan ni Kernel Busita. Dahil nga sa nahihirapan na rin si Tatay, 78 years old na siya. Tapos kasama niya pa ang kanyang misis, paglalakad na ito. So hindi na maganda sa health ni Tatay yung lipat-lipat pa siya. Pero dahil nga sa tulong ni Kernel Busita, nakapagpaayos nga si Tatay, no? Nairehistro nga niya yung sasakyan. At ito ay magagamit na ni Tatay yung kanyang Volkswagen Beetle. Tinatawag na coaching pagong nung araw. Ano. So panoorin natin ito, no? Yung video ni Tatay kasama si Kernel Busita sa pagtulong ni Kernel kay Tatay upang mairehistro yung kanyang sasakyan at mailabas dahil nga doon sa pag-storage nito. No? Tingnan po natin ito. No? Panoorin natin yung kanilang video. 7 District LTO Extension Office ang pinuntahan ko na. 7 distrito ng LTO pinuntahan ni Tatay. Yung office natin, pawalo na pinuntahan. Ilan po ang last, boss? This will be the last office. Kasi, very clear kompletong documents. Lahat ng sinasabi ni Tatay, may patunay. Ibig sabihin, wala talagang problema doon sa sasakyan. Wala talaga. Ay, kuya. Sir, good afternoon po. Good afternoon po. Ang misis ko. Ay, good afternoon po. Good afternoon. Turn it up. Tayo, dito tayo. Hindi ka. Brother, nandito ako sa church. Asan ka? Saan? Tapos brother, may isa pa akong concern sa'yo. Meron ditong senior citizen from Bulacan. Alam mo yung Volkswagen na kotse? Yes. May old paper sila, tapos nagdaan na yan sa motor vehicle inspection, Tatay, ano? Opo. In other words, as far as documents are concerned, kompleto. Tatay, anong year model po niyan? 1972 po. 1972. As regular vehicle. Kasi ano to, pasado na sa Motor Vehicle Inspection Center Tapos, nandito yung old papers. Kasi si Tatay napilitang pumunta sa office ko dahil ang dami na niyang pinuntahan district offices, walang nag-entertain sa kanya. Brother, hintayin ko dito sa chapel. Okay, bye-bye. Opo. Ito yung kanyang documents. Makikita mo dyan na dating rehistrado yan. Sir, pina-storage ko lang yung yung registro at saka yung plaka. Bakit mo pina-storage? Paano nag-abot po ako, nag-OFW ako. Kaya pala nakat yung registration, pina-storage niya. Ngayon, gusto na niyang ipa-restore yung registration, kompleto ng documents with Inspection po. Private Vehicle Inspection Center. Motor Vehicle Inspection. Kompleto. Ang gusto ni Tatay, ma-restore yung registration. Tatay, nasan yung patunay dito na pina-storage mo? Ito po yung original. Kaya pala nakat yung registration, pina-storage kasi OFW. Very valid. Oo. Tatay, nasan yung sa inspection center? Ito, sir. Yan, yung sa PMBAC, ano? Yes, sir. So, kompleto siya. Kaya pala nakat yung registration, hindi siya expired. Voluntarily, dineclare niya na naka-storage, hindi ginagamit, no? Kaya nakat. Now, gusto ni Tatay ipa-restore. Unfortunately,
walang district office ng LTO na mag-entertain sa kanya. Kaya kami pumunta dito. Ito yung pinag-usapan namin ni Executive Director. Kung kunin ko po muna, ipasok ko lang muna sa loob. Okay, please. Balikan ko kayo kung... Sige, hintay namin. Opo, opo. Opo ka, tatay. Sir, yung kasi last na nakausap ko, tinanong ko siya dahil yung file ko daw baka hindi na makita. Tinanong ko kung ano ang ibang paraan para yan yung Marehistro. ma-register. Binigyan niya po ako ng mga i-produce. Ipinroduce ko naman. Nandun po yung inspection at saka yung last certified true copy. Tapos hindi pa rin naayos. Hindi pa rin. Brother Matt, kung ang bawat nakaposisyon sa gobyerno naiintindihan yung sinasabing public service, wala namang problema eh. Ito pa lang kay tatay na kotse, model 1972. Nung siya ay OFW, dineclare niya sa LTO, in-apply niyang storage. Ngayon, gusto ni tatay i-restore, ibalik yung rehistro. So, legally speaking, dapat marehistro. And pasado siya sa inspection. Ibig sabihin, roadworthy. Kumpleto lahat. No? So, si tatay, kaya pumunta sa ating opisina, marami ng distrito siyang pinuntahan, walang mag-entertain sa kanya. Kaya napilitan tayo, idulog natin dito sa central office. Opo ka, tatay, hintay natin. 7 District LTO Extension Office ang pinuntahan ko na. 7 distrito ng LTO pinuntahan ni tatay. Yung office natin, pawalo na pinuntahan. Alam mo, isang problema talaga. Kung ang mga nasa posisyon may dedikasyon sa public service, hindi na kailangan si tatay makaabot sa opisina natin. No? Eh katulad doon, tatay, ang daming operator ng bus, ang daming drivers, ilang months na, gutom na, mali ang huli. Eh, nagko-contest, hindi nila malaman kung kailan may schedule ang hearing. Nagkaroon ng schedule, sa madaling salita, inalalaya natin at naipakita natin sa LTO na may mali doon sa panghuli. Mag-iisang linggo na, hindi pa lumalabas ang resolution. Kahapon, napirma na ang resolution. Sinabihan ko yung operator na dapat na-release na kaninang umaga. Alas 2 na, hindi pa nare-release. Ibig sabihin, kahit hindi ako mahilig mag-isip ng masama, gusto kong isipin na naghihintay ng lagay para ma-release. Walang dahilan eh. Anyway, alam nyo, lahat may hangganan eh. Yung masasama, may hangganan yan. Bakit sila, hindi lahat, nahihirapang gumawa ng tama, no? Kaya tatay, may advocacy kami. Yung aming opisina, 24 oras bukas. Para sa mga humihingi ng tulong. Kasi, talagang pag walang tutulong sa inyo, duduguin ka eh. Kung si tatay naman ay corrupt, isang office lang, tapos na yan. Kung si tatay ay corrupt, at nagtanong, sir, magkano ba? Tapos na yan. Ay mabuti, si tatay, kahit nahihirapan sa sitwasyon, pati si nanay, hindi nakakaisip magsuhol. Kasi pagka nagsuhol ka, nanay, tatay, corrupt ka din eh. So, hintayin po natin, no? Dito, tatay, mainit dyan. Meron lang po ako sasabihin sa inyo. Ano yun? Medyo, alam ko, busy kayo yung kalusugan nyo, ingatan nyo. Ay, opo, tayo. Marami ang nag-aantay pang matutulungan kayo. Ay, opo. Kung kailangan ng tulong. Ay, okay.
ka, tatay. Nanay, upo ka. Hintay natin si Atty. Lance. Upo kayo. Sumisingit, pagod nararamdaman, ngunit diretso sa pagpihit, kumalaman ng tiyan. Bawat daan ang masikip, pinipilit malusutan. Marating lang ang lugar na dapat kong puntahan. Maihatid ang pagkain sa bisyong nakalaan. Para sa mga taong kailangan kong pagsilbihan. Napili kong hanap buhay, makipagsapalaran. Magdamag man sa daan, puyat man ay tatatagan. Para sa pamilya ko na laging Si nanay 73, si tatay 78 years old. ng marangal, Ang lakas kahit pa. pa may sandaling, Nakakapag-asikaso tila pa ba ng registro. natatapakan ng karapatan sa tuwing Sige. minsan ay nararanasan. Di pa ako sumutingin ng ilang nanunutulan mga taong abusado sa kimsa kapangyarihan. Okay. Ano lahat mo? Ayos. Mag-abroad ka. Ingat, ingat. May pagkakataon din na tila naaapi. Mga tama na katwiran ay naiisang tabi. Mga dapat ay napapalitan ng mga mali. Dulot ay kalituhan, kaya't laging nauuwi sa pagpataw ng bala na may armang halaga. Kakarampot lang ang kita, aagawin pa nila. Perang dapat sa pagkain ng pamilya at iba pa sanang gastusin sa tahanan. Hintay lang Walang natin, nanay, wala pa yung ngayon. si Atty. Alam ko Lance. na kung sinong dapat takbuhan. Nanay, Sinong dapat kong tawagan na pwede muna kong kayo. sandalan. Isang tao na kayang ipagtanggol Kapag ng dumating sino man. tatay yung Basta si nasa Atty. tama Lance, ka, handa ka niya na kampihan. pakisabi, nandun Ipaglalaban kami ng sa kabilang karapatan. office. Bilang isang Alam niya po yun. malayang mamamayan sa May kausap bansang lang kami yung tinutungtungan. mga bus Ito'y driver munting at saka panawagan sa bus operator. kinauukulan. Unang- Pakinggan mga Gusto niyo hinaing tubig? kong binibingihan. Yan. Hindi, sige na. Huwag na, huwag na. Brother, hello. Brother, anong findings? Opo. Kung ito kasi, yung file niya kasi is nagpa-storage siya 2,000. Okay. Okay. Ngayon, nagpa-storage siya sa Malolos. Tapos yung mother file niya dito sa is okay. So ngayon, per checking, kailangan ng data tape on. Kailangan i-encode ulit lahat ng information nito para mapasok dun Sinong sa system gagawa? namin. Si is ang gagawa. Sino? Sa LTO is. Di ba ito yon? Hindi. Sa ano to, sa balik-balik to yung LTO na. Nandun kasi mother file niya. Ganito, no? Si kuya, si tatay, 7 distrito na ang pinuntahan. Okay? Binabanggit ko sa iyo, brother, hindi para sisihin ka. Kasi wala ka namang alam doon sa nangyari yon. Ang request ko na lang sana, kung po pwede, considering na central office ito, at si tatay ay 78 years old na, siguro, if I may suggest, i-receive nyo yung documents, kayo nang mag-usap doon sa baba. Kung yun na pong napag-usapan namin, binigay ko na rin sa kanila yung number ko. So, kayo nang mag-uusap sa baba? Yes. Kasi iimbestigahan ko rin. Kasi yung sinasabi ko na data take on, apparently, ginawa na rin pala ni tatay yun. Pero wala pa rin ano. So, kaya sabi ko sa kanya, iwan niya sa amin to para maimbestigahan ko ano nangyari. Bakit hindi pa rin natatapos kung nagawa na yung process for the data take on. So, Yes. para from there, makapag-pick up kami kung ano yung dapat gawin. Yes. So, in other words, kayo na ang tutulong kay tatay. Yes. Binigay ko na po sa kanila yung number ko. Tapos, kinuha ko na rin yung number nila. Ang special request ko lang, attorney, brother, andyan lahat yung documents. Ikaw nang bala, baka may mawala, tapos sasabihin ng lower office, kulang. Kawawa naman si tatay. Ipagtiwala na lang namin sa iyo yun. Hindi, i-photocopy na lang namin sa taas yan. Sa taas, ay tatay, Sir, Pa-photocopy na tatay, lang excuse. namin. Yung walang photocopy, sabi ni attorney, yes, sir. mag-photocopy kayo sa taas. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Baka may stop ka, ma-assist sila mag, ng grab taxi.
Saan kayo umuwi, tatay? Ipaano na? Okay lang po. Pa-assist mo na lang. Sir, naku, hindi na po. So, Hindi, ipa-assist mo na lang. Saan nga, tatay, kayo nauwi? Sir, so, Hindi, saan kayo umuwi? Brother, pa-assist mo na lang yung sukle. Bigay mo na lang. Kung sila na po umawak nung... Hawakan nyo. Nanay, magagalit ako sa inyo. marami na po ngayon. Hindi. Pwede na po Okay. kami sumakay dyan. Yung bus. Hindi. Kukuha na lang ng yan yung pera. Tatay, hayaan mo na. I-assist kayo ni attorney, kumuha ng grab taxi. Kung anong address ninyo. Thank you po. Thank you po. Pa-assist na lang, may, Opo, yes, yes, may yes, lakad yes. pa ako eh. Kung okay na rin doon, natawag ko na kay Director Steve yan. Yan. Sino ang bahala doon? Okay na yan, okay na. Sensya ka na, lagari ka. Yes, yes, okay lang po. Thank you po. Sige tatay, at ako'y may lakad pa. Sasama kayo kay attorney dahil magpapaserox. Opo, opo. Akyat Brother. muna tayo. Dami ko ng Kong, atraso sa'yo. Wala po ah. yun, Kong. Pagkano punta niyo ng Kong? Yes, thank you. Ano pang matulong? Okay, sige. Thank you. Thank you, bye-bye. Nanay, kumusta? Ingat po kayo. Sa NCR. Ingat kayo. Kayo din po. Mm. Eh, sir, pwede pa. Sige. Thumbs up po yan, thumbs up. Yan. Thank you, sir. Kong. Ako yan. Sige, nanay. Ito sa NCR, meron tayo. Nag-abot tayo Nanay. kasi dati sa NCR. Thumbs up, nanay. Lako, ang pangit ko lang. Pasensya No, na. no, no. Thank you. Nanay, ingat. Opo, kayo din Ingat po, ingat po. Bye-bye, bye-bye. Pinapanood ko yung Congress. Ingat po kayo. Bye-bye. Brother, tatay, Maraming po salamat. mo-monitor yan ha. Hindi, mag-taxi na lang kayo. Ingat po kayo. Mag-taxi na lang tayo para relax kayo. At yan, mabilis maayos yan. Sila nang mag-aasikaso. Ano po? Salamat po. Okay, tatay. Salamat. Okay po. Ingat. Nasa si nanay? Ay, sumama po kay Tony. Ay, sundan mo na lang doon. Kami nang bahala. Ingat po. Hello. Executive. Si Ma'am Che. Yes, sir. Sir, good afternoon, sir. Afternoon. Sir, tinulungan po kami ni ma'am. Ano nang balita? Tapos na po. Wow naman. Ito si Ma'am Che. Ayan ka na naman, ayoko. Gusto ko ipakilala. Boss, wag. Sige. Magagalit mga gulang ko niyan. Ah, sige. Oh. Si Eddie. Wala. Nasa ano sila, may meeting, boss. Tulong niya is 5 minutes matapos. 5 minutes? Oo naman. Sir, wala pa yata. Hindi. First step, in-encode. No, tapos na. Hindi ka take. Di ba? Second, Wala na. emission test. Yes, sir. No. Yes, sir. Oo. Alam ni Ma'am Che yung kwento ng kotse mo. Ito kasi, OFW. Tama? Yes, sir. Dahil siya ay law-abiding citizen, yung kanyang kotse, para bang ipina-storage niya, sinubmit yung ORCR na ibig sabihin, LTO, hindi ko ito gagamitin, hindi ko marirenew reso, i-storage natin. Tama po. Yes, sir. Then after ilang years, tatay? Sir, 20. After 20 years, Yeah. Nakita Up- namin 20 mm, years. after 20 years, andito na siya sa Pinas, Oo. may sentimental may sentimental value. Siyempre, gusto mo legally magamit. Siguro hindi alam ni Ma'am Che. Yes, sir. 7 LTO district offices. Namin, sir. Nakita ko. Saan mo nakita? Hindi na mag-aralan mo yung papel niya. Binigay sa Tinulungan mo rin si Atty. Lance. Masyado. Oo. Nagtulungan kami ni Atty. Lance. Nakita ko nga po na maraming pinuntahang LTO. Oo. 7 LTO district offices. PUBRC, Diliman, Marilao. Tapos meron pa, Kabanatuan, Baysiha. Basta may Baysiha pa ata. Paano mo nalaman? Saan pinag-aralan ko yung papel? Bakit bawat punta mo may Sir, engagement? Iba-iba kasi, sir, yes, eh. sir. May Iba-iba. notification. Mayroon pong mga
mga date na Grabe. Release namin, sir. Hmm. Tapos, kasi ang unang-unang titignan dyan is yung file number. Yung pinaka-mother file nung sasakyan kung saan siya nag-originate. Sila kasi ang mag-i-initiate ng take-on. Yun nga si Manila East. Madam, sa ngalan lang ng public service, si tatay, makikita mo, law-abiding citizen, di ba? After 20 years, gusto niyang maparehistro uli. Opo. Nagko-comply siya, ipina-test niya, pina-inspect niya yung unit, Yan, opo. and still, roadworthy pa rin. Kasi na-preserve niya eh. Opo. Ang tanong ko, Madam Che, dahil 7 LTO offices pinuntahan niya, and dahil na-prostrate siya, walang nag-attempt tumulong sa kanya, kaya naisipan niya, lumapit sa aming office. And upon our evaluation, nakita namin legally, pwedeng marehistro ulit, di ba? Basta iti-take on siya sa system. Yes. At siyempre, hindi naman yung kami tutulungan kung talagang hindi pwede. Opo. And ito ang result, Yes, okay na. na legally pwedeng marehistro uli. Ang nakikita ko, may mali. Kasi doon sa 7 district offices, kahit isa walang nag-attempt na siya ay tulungan. Pero dito sa LTO Central Office, with the help of Attorney Lance and Executive Director Attorney Greg Pua, and of course, the ASEC. Kay ASEC naman kasi, basta tama, walang problema. No question asked. So, yun yung isang gusto nating may correct. Dapat wala ng Congressman Busita na e-epal. Hindi na kailangan lalapit kay Executive Director. Hindi na kailangan lalapit sa LTO Chief. Especially katulad ni Kuya, OFW, senior citizen. No? Pero, hindi ko alam Iko-consult ko sa lawyer kung tama ba na susulat ako kay ASEC on behalf of Kuya, asking ASEC to explain kung sino yung pagpaliwanagin lahat ng district offices. Imagine, kung ang isa sa district offices may malasakit, alam yung tamang public service. Kasi pag nasa position ka, dapat medyo makulit ka in the sense na, tatay, bakit ba ito? Ang tagal-tagal na, hindi na-resto. Ay ma'am, yan po kasi in-apply ko ng storage dahil nang hindi ko maasikaso. Ako po kasi OFW. So at least kung medyo makulit, nalaman si tatay ay more than 20 years OFW, sabi nga, bayaning Pilipino, no? Tapos ay senior citizen, doon pa lang may merits na na kumbaga kung ikaw ay tamad, kahit papano, dating OFW, tapos senior citizen, may interest kang tumulong. So, imagine, nakapito silang units, office, pero ang recommendation ni Madam Che, wag ko na lang balikan yung 7 district offices. Sobrang bait mo naman. O, ganito na lang. Hindi naman tayo magkakaaway. Kapag may kapareho ni tatay, senior citizen, lalo pa kung OFW, no? Pag naulit pa, magsampa na kami ng kaso talaga. Tama po ba? Hindi, I am not saying mas magaling ako kay Madam Che. Kasi, kahit ayaw ni tatay at ni nanay, pwede akong magsampa ng kaso administratively. Iba kasi, Madam Che, yung kasong kriminal at saka administrative case. Kasi nanay, pag kasong kriminal, pag ikaw ang biktima,
ikaw ang magsasampa. Hindi pwede ako. Pero pagka criminal case, ang mahalaga sa akin, ebidensya. Pwede akong mag-file ng complaint administratively. Kasi ang interest natin, yung taong bayan at saka interest ng LTO. Kasi katulad nito, hindi alam ni ASEC, may nangyayari palang ganon. Oh. Ay di, ang sama ng impact against LTO. Dapat sana hindi. Pero dahil mabait si Ma'am Che, Brother Matt, with respect to tatay, i-absolto na natin yung 7 district offices na pinuntahan mo. Ano? Sir, With the warning na kapag naulit yung ganitong insidente, hindi ka na pwedeng makiusap sa akin. Tama? Magsasampa na tayo ng kaso. Administratibo. No? Si tatay pa naman, kitang-kita mo, more than 20 years. Si tatay tsaka si nanay eh. Pero alam mo, hulog ng langit si tatay. Why? Nagsumbong siya sa ating opisina, na-action na natin, lumapit tayo sa LTO Chief tsaka sa Executive Director with the help of Attorney Lance and Madam Che. Magsisilbing warning ito sa iba na LTO district offices na hindi ginagampanan ng tama ang trabaho. Agree? O, sige. Salamat. Thank you, boss. Okay. So, masaya ka na, tatay? yes, sir. Yes, sir. Magagamit mo na ang iyong Volkswagen. Beetle. Okay, sir. Thank you, sir. Model 72. 72. Ilang years old na siya ngayon? 52. 52 years nga. Ano na siya? Tawag doon? Golden. Madam Che, ilang taon ka na? Secret. Secret. Ito, brother, ilang taon ka na? Okay, edad ni Kuya. 54. Yung sasakyan, kuya, yung Volkswagen ni kuya, 52 years old na. May sentimental value. Ikaw ay 54. Mas matanda ng 2 years. Ikaw. Tama ba? Oo, 2 years old. 2 years old ka nung nabili niya yung Volkswagen. Sir, bigay lang. Bigay lang po, hindi ko binili. Bigay. Natakot siyang magkakaso eh. No? Sinong nagbigay sa'yo? Baka meron pa. Carlo. Yung Volkswagen ni Kuya, 52 years old. Pero Oo. gumagana. Pero dahil na-preserve ng maayos at isinorender ni tatay 20 years ago yung ORCR, kaya legally hindi niya ginamit yun, naka-preserve. Tapos ipina-emission test, pina-inspect, roadworthy pa rin. Kaya eto, naka-restore na naman. Pero hindi pa sinasabi ni tatay kung sinong nagbigay, baka meron pa. Tatay, ibulong mo sa akin. Bulong mo. Sir, yung kapatid ko. Kapatid mo, buhay pa yung kapatid mo? 92. 92 years old. Ang kapatid niya. Ikaw, ilang taon na tatay? 78. 78. Nakaimoral ako kay tatay kasi 78 years old. And ito, sasabihin ko na yung sikreto ko. 58 years old ako, si tatay 78. Ibig sabihin, kung loloobin ng Diyos, may 20 years pa akong maglilingkod sa taong bayan. Sir, hindi lang ganun katagal. Mas matagal pa doon. Ba, miri pa si tatay, oh. Di ba? Oh. Ay kung magtiwala sa atin ng taong bayan, magsenador tayo. May 3 terms akong magsisenador. No? Number 1. Grabe. Number 1. Ano? Sir, Number 1. So, sa ngalan po ni tatay, more than 20 years sa ibang bansa,
Kami po ay nagpapasalamat kay LTO Chief, Assistant Secretary Attorney Bigor Mendoza, and kay Executive Director Attorney Greg Pua, and yung kanyang assistant Attorney Lance Tan. Memorize ko. And of course, nandito si Ma'am Che. Ayaw ipakita yung kanyang beauty. Oo. At meron po tayong verbal arrangement or agreement ba yun? Kay Ma'am Che. Ayaw niya na ayaw niyang mag-file tayo ng complaint against 7 district officer. Kasi, bakit district officer? May tinatawag na command responsibility. Yung mali nung tao niya, mali niya yun eh. No? Pero okay na rin yun kasi hindi naman ang purpose natin walang yain o abusuhin ang kapwa. Yung gusto natin ay yung mali may tama. So, Carlo, ang ano lang natin, sana wag nang maulit pa. Para pag naulit pa na yung OFW, especially senior citizen, hindi bigyan ng tamang serbisyo, mag-file tayo ng complaint. No? Oo. Para wag nang maulit pa. So, tatay, Salamat po ng marami. parang awarding ng... Yan. Ayan. Sige pa. Yan. Hindi, nanay, dito ka sa tabi namin. Di ba, isang picture nyo lang po, kayo na lang po ni Hindi, kami tatlo. Okay. Oo, parang awarding ceremony ito eh. Okay po. 1, 2, 3. Isa po. 1, 2, 3. Wala si Asek eh, dapat kasama natin siya eh. Dumanaw sa tapat ng office niya, wala. Ay si Ma'am Che, ayaw naman niyang umextra. Baka daw siya ay May ganda-ganda. ma-discover ng Regal Films. Cinemax daw, sir. Di ba? Oo. So yan, tatay. Oh, masaya ka na niyan. Opo, maraming po salamat. Maraming po salamat. At sinong magmamaneho niyan, tatay? Eh, yung pong anak ko, Ilang taon siya? 40 na po yun eh. Grabe. Tatay, curious lang ako. Anong kulay ng Volkswagen mo? Gray po. Gray. Gray. Ang ganda niyan, ito kasing Volkswagen, pag dumadaan sa kalsada, hindi ko alam kung saan na nakuha ng mga bata yung gimmick na pag dumaan na tayo tapos sumasaludo. Alam mo yon? Ewan ko. Kasi may uncle ako na si Tito Oji. Pag nakakasakay ako sa Volkswagen niya, nag-a-attention yung mga bata. Sumasaludo. Bakit binibigyan na? Nanay, may picture ka dyan ng... Ay, ito. Yan po. Yan po. Sure niya. Makikita mo... Original ano ba yan? Makikita mo... Huwag mo na ipakita si Madam. Madam, makikita mo na talagang kahit ikaw, kahit hindi mo matest, i-approve mo. Makikita mo na talagang na-preserve, no? No? O, kita mo talagang... Makikita natin, yan, oh. Makikita natin na talagang na-preserve. Sige. Tatay, congratulations. Ma'am Che, pakisabi kay Executive Director. Galing. Pihit kumalaman ng tiyan. Bawat daan ng masikip, pinipilit malusutan. Marating lang ang lugar na dapat kong puntahan. Maihatid ng pagkain, serbisyong nakalaan. Para sa mga 52 years taong old. kailangan kong pagsilbihan. Carlo, ilan taon ka na? Buhay makipagsapalaran. Mas matanda pa sa'yo ng 11 years old. Para sa pamilya
pa natatapakan ng Ay, oo. karapatan sa Para sa bayan. Sana'y nararanasan di patas na pagtingin ng ilang nanunungkulan, mga taong abusado sa kimsa kapangyarihan. Kalo, bitbitin mo yung bag ni tatay. Wag yung pag may nakita kang senior citizen, may bitbit, ipagdadala mo. At ayun nga, natulungan nga ni Colonel Busita si tatay. So, yun lang pala ang bakit kailangan pang pagpalipat-lipatin pa ng mga ahensya? Samantalang napakasimple lang naman ang gagawin. Well, hindi natin maaalis yan dahil ganyan talaga sa Pilipinas, di ba? Yung kailangan, kung maaari, kung pupwede, kailangan maglagay ka talaga sa ating mga ahensya. At yan ay gagawin ni Colonel Busita ang kanyang advokasya. Aalisin ni Congressman Busita ito kung siya ay manalo sa pagkasenador dahil isa yan sa kanyang na maalis at maging maayos ang pagpapatupad ng ahensya ng Land Transportation Office, ng ahensya ng MMDA, lahat ng mga government office na kailangan ng mga mamamayan dahil alam niyo naman, ang advocacy ni Colonel Busita ay pagtulong sa ating mga mamamayan. Kaya, wag po natin kalilimutan sa 2025, number 12 po wag po natin kalilimutan, number 12 po sa balota, Colonel Bonifacio Busita, at ang One Rider Party List, number 56 po. Wag po natin kalilimutan. Sa 2025 po, maraming pong salamat. At kung hindi ka po muna nakasubscribe sa ating channel, please like, do, share, and subscribe. And hit the notification bell para updated ka sa mga bago nating video. Huwag po natin kalilimutan na po, meron po kaming business, yung Brad's Air Conditioning po natin. Gumagawa po kami ng aircon unit, nagsiservice po kami. Meron po kami mga spare parts po. Kung kailangan nyo po ng unit po nyo sa bahay, meron po kayong mga bagong bahay na pinapapagawa, kailangan nyo ng mga unit, message lang po kayo sa akin na pwede po namin yung puntahan, pwede po natin ma-estimate kung ano po yung mga kailangan nyo po ng mga aircon unit para sa inyong bahay. Brad's Air Conditioning po, huwag po natin kalilimutan. Maraming po salamat. And syempre po, meron po kaming merchandise. Huwag po natin kalilimutan yun. Sportyo po, nasa Facebook po siya. Please like, share po yung ating Facebook page, Sportyo. Kung gusto nyo po magkaroon ng shirts, meron din po kaming caps, bags, and marami po kaming mga product na ilalabas pa po. Kung gusto po mag-order po, message lang po kayo. Please like our page po. Sportyo po sa Facebook. Malaking tulong po ito para sa pagpapalago po ng ating channel. Maraming po salamat. Kahit magdamagan,